Pumili ka ng bagong damit mo. Ito. Mahal na hari, paano ako makakapagbihis kung hindi ka lalabas? Ito ang aking silid. At saka, ikaw ay isang simpleng manika na lamang ngayon. Sa palagay mo ba ay magkakagusto pa ako sa'yo? Ano, paano ako naging manika? Mahal na hari, ako ay inakusahan ng hindi totoo, nakatatandang kapatid. Mas maganda kung magpapakumbaba ka na agad. Kung hindi, kapag nahanap ng mga palasyo ang mangkukulam na manika, hindi na magiging maganda ang kalabasan. Ikaw ba, kagalang-galang, sa tingin mo? Mangkukulam na manika? Tungkol ba ito sa akin? Sandali, bakit parang pamilyar ang eksenang ito? Anong intensyon ng nakababatang kapatid? Bakit ako ay pinaparatangan na lihim na nag-aalaga ng mga manika ng mahika? Mahal na emperador, kailangan mong ipagtanggol ako. Ito ba ay hindi ang Spring Honey Romance na pinanood ko kagabi? Parang napasok ako sa kwento. Mama mia! Tulong! Wow, ang gwapo ng mukha. Lifey, kailangan mo munang ipaliwanag. Ano ang nangyayari sa manika sa aking kamay? Liu Fei, talagang galit ka sa akin. Mahal na emperador, hindi ito akin. Siguradong may nagtatangkang magpahamak sa akin. Gusto ko ring maniwala sa'yo. Ngunit paano ko hindi makikilala ang mga sulat sa itaas? Liu Fei, paano kita pagkakatiwalaan? Mahal na emperador, pakinggan mo ako. Ako po ay inakusahan ng walang katotohanan. Si Liu Fei ay lihim na nagsasagawa ng mga mahikal na gawain. Sinasaway si Min Fei na sirain ang kanyang kabutihan. Hindi karapat-dapat sa parusa. Agad siyang ipapasok sa dalisi. Ginoo, ang ganitong uri ng kaguluhan. Ipasa na lamang sa akin ang bahala. Walang masama, magpaalam na kayo. Bakit ka nakatingin sa akin? May nakita ka bang something? Huwag magpanik, huwag magpanik. Sinusubukan niya ako. Huwag kang magpanggap, demonyo. Kita ko kanina na kumilos ka at nagsalita. Kung hindi, huwag kang magalit kung susunugin kita. Huwag akong sunugin. Ikaw ay isang nilalang. Hindi tayo mga manika na walang buto. Sino ang nasa likod mo? O sino ang kumokontrol sa'yo? Sabihin mo ang totoo. Walang kumokontrol sa akin. Hindi ako marunong ng mahika. Wala akong isinumpang sinuman. Hindi rin naman ako nakasakit ng tao. Nagpahinga lang ako. Nang magising ako, nasa katawan na ako nitong batang ito. Maniwala ka sa akin. Paano mo masisiguro na hindi ka kalaban? Ilalagay mo sa tabi ko para maapektuhan ako na parang isang piraso ng laro. Kahit na posibleng inosente ka. Pero posibleng rin na ginagamit ka ng may masamang intensyon. Bigyan mo ako ng pagkakataon na mapaniwala ka. Kung hindi, pumili ka sa pagitan ng kandila at apoy. Hindi ko pwedeng sabihin na ako ay isang taong nakasakay sa libro. Kahit sabihin ko, hindi ka maniniwala. Huhuhu, ako ay isang diwata na bumaba mula sa langit upang maglakbay sa pagsubok. Ngunit nagkaroon ng mali. Ang kaluluwa ko ay napunta sa katawan ng gulong-gulong na bata. Diwata, niloloko mo ba ako? Hindi pa ako ganap na nakabawi ng aking kapangyarihan. Kaya ganito ang itsura ko ngayon. Yun papayag muna akong maniwala sa'yo. Babaeng diwata. Nakakagulat na naniniwala talaga ang tirano. Hindi, sigurado siyang nagkukunwari lang siya. Mas mainam pa rin mag-ingat. Ano ang ginagawa mo sa langit? Ako ang maliit na diwata na nakapaligid kay Queen Mother. Iyon inyong haring. Pwede mo ba akong bigyan ng ilang damit? Hindi komportable suotin ang suot kong ito. Anong utos mo, Haring Lian? Gumawa ka ng ilang damit para sa kanya. Ako na ang gagawa niyan. Bilin mo, iwanan ang bata dito. Hehe, Lian ay ang aking pinagkakatiwalaang tao. Hindi mo na kailangang magpanggap sa harap niya. Pero madali akong matakot kung ganito. Ayaw ko namang mamatay ng maaga. Sa wakas, nawala na ang nakakatakot na tyrant. Kamusta, host? Serbisyo ni System Xiaojiu, handa na. Wow, isang golden finger. Matutulungan mo ba akong maibalik sa anyong tao? Pasensya na, hindi pa kaya ngayon. Pero basta matapos ng host ang misyon, makakakuha siya ng katawan ng tao. Anong misyon ang maaari kong gawin? Sige na lang. Patay na lang ako. Huwag mawala ng pag-asa, host. May puntos kapag natapos mo ang mga gawain. Sa mall ng puntos, may mga gamit na pwedeng gawing tao. Talagang kailangan ko bang tapusin ang isang gawain? Ang gawain ay tulungan ang pangunahing tauhan sa mundong ito, si Xiaoling. Maging isang mahusay na emperador. Hindi ba ang pangunahing tauhan sa kwentong Spring Honey Love? Dapat ba si Prinsipe Xiao Mingyu ang pangunahing tauhan? Bakit si Xiaoling? Nagkamali ka ba? Walang mali sa sistema. Sanggol ng kapalaran. Ibig sabihin, ang pangunahing tauhan ay ang ipinagkatiwala na maliit na mundo. Sinabi ng langit kay Xiaojiu na ang pangunahing tauhan ay talagang si Xiaoling. Naiisip ng host na siya ay isang kontrabida. Dahil ang kanyang kapalaran ay malisyosong ninakaw. Ito na ang naging kontrabida. Ganon pala. Halos tapos na ang takbo ng kwento ngayon. Nakapag-usap na sina Liu Fei at ang Prinsipe 11. Pero si Xiaoling ay brutal, mahilig sa patayan, at sensitibo at mapanuri. Mahirap ang misyon na ito. Higit pa sa langit ang hirap. Ano ang mga tinatamad mong sumbat? Wala lang, medyo nababato lang ako.
Hehe, pumili ka ng bagong damit. Itong isa. Mahal na hari, paano ako magpapalit ng damit kung hindi ka lalabas? Ito ang aking silid. At saka. Ngayon, isa ka na lamang manika. Yene, sa tingin mo ba magugustuhan pa kita? Bakit ka nagtatanim ng takot? Aalis na ako. Ang ganda talaga, hehe. Ang iyong katawang dragong may kapangyarihan. Gusto ng Diyosa na ito na mabilis na makabawi ng kapangyarihan. Kailangan kong manatili sa tabi mo upang mag-aral gamit ang kapangyarihan ng dragon. Bagaman mahina ang aking kapangyarihan ngayon, may kakayahan pa rin akong protektahan ka. Huwag mong maliitin ang aking kakayahan, mahal na emperador. May kakayahan akong manghula at magbilang. Alam ko ang mga bituin at heograpiya. Malaki ang aking kaalaman. Basta't manatili ka sa akin. Masaya akong maging guro ng bansa para sa'yo. Sang-ayon ako, ngunit tandaan mo ang sinabi mo. Ayaw ko ng mga taong nagtataksil. Naalala ko na sa nobela, siya ay isang taong sobrang mapanibuguin. Kahit na sa huli malaman na ang minamahal ni Liu Fei ay hindi siya. Masaya pa rin niyang ininom ang lason na nagdudulot ng kamatayan. Ang galing, ang mahalikang guro ay mahusay sa larong chess. Kahit na medyo lang, para hindi mapabayaan ng hari ang aking kakayahan. Kaya dapat din akong magpakita ng kakayahan. O, bumalik na ang kapangyarihan ng mahalikang guro. Kung matalo ang hari, ako ang diwata na ito, gagamitin ko ang aking kapangyarihan para tulungan kang magbilang. Kung manalo ako, wala pa akong naisip na mabuti. Pag-usapan na lang natin ito sa ibang pagkakataon. Mukhang tiwala ang pambansang guro, ako'y tumitigas. Haha, nanalo ako. Matagal na akong hindi nakakalaro ng ganito kasaya. Nakakapagod maglaro ng chess. Hindi na ako maglalaro ng chess muli. Kahit na hindi ako nag-iwan ng bakas. Ng isang galaw. Ngunit ang kanyang galing sa laro ay napakataas kahit sa makabagong panahon. Basta't nais ko, guro ng bansa. Kailangan mong makipaglaro sa akin. Ngayon, oras na para tuparin mo ang iyong pangako. Sige, hayaan mong ako'y magbilang para sa iyong kamahalan. Hindi ito isang engkanto mula sa bundok. Minsang nakatagpo ng espiritu, Peach Blossom Curse. Kapangyarihan ng magulang at anak. Nakatago sa bakuran sa timog kanluran, malapit sa tubig. Hari, medyo berde ang iyong ulo. Prinsipe, sobra kitang na-miss. Naku, prinsipe. Pumunta na si Chanakli. Mabilis, huwag hayaan na makita niya na nandito ka. Mahal na Reyna Liu, nagdusa ka na. Nag-aalala pa rin ang His Majesty sa'yo. Partikular na inutusan ako ng hari na dalhin sa'yo ang paborito mong mga kakanin. Talagang iba ang trato sa akin ng hari. Ginoong Li, inutusan ka ba ng hari na kunin ako pabalik sa palasyo? Hindi pa natatapos ang kaso. Inay, kailangan mo pang manatili ng ilang panahon. Magandang si Liu Fei. Sayang at nakatakas ang salarin. May sinabi ba ang kanyang kamahalan kung kailan ako palabasin? Mag-relax ka, inay. Siyempre, aalamin ng kanyang kamahalan. Upang mapanatili ang iyong kabutihan at magandang reputasyon. Chairman, yan. Si Liu Fei ay talagang magandang anak na pinalaki ng kanyang ama. Kailangan mong alamin kung sino ang lalaking iyon. Hindi na kailangang bumalik si Liu Fei sa palasyo. Sa wakas, nalaman ng malupit na hari na siya ay niloko. Binabati kita, host. Nakakuha ka ng 50 puntos dahil sa 5% na pagwawasto ng kwento. Mayroong mga transformation pills sa tindahan. Maaari kang magbago sa anyong tao ng panandalian. Kailangan lang ng 6 sentimo. Ang galing, may nakuha na akong pagbabago ng anyo. Hindi na ako kailangang takutin ng iba. May mga demonyo na nagbabantay. Bantayan ang hari. Tigil. Ikaw, isang malupit na hari, ay talagang tumakbo para protektahan ako. Ito ba ay ang malupit at dugong uhaw na hari? Nangahas siyang hilahin ang aking manggas. Wala siyang takot sa akin. Dapat mamatay ang matandang alipin. Nakasakit ako sa inyong kamahalan. Pakiusap, parusahan niyo ako, kamahalan. Wala akong problema, umalis ka na. Pumunta ka na sa parusa. Talagang may kakayahan ang diwata. Gabi na ng hating gabi. Hindi na angkop na manatili pa siguro sa aking palasyo. Akala ko pa naman na magtatanong pa ang tirano sa akin ng masinsinan. Itong tirano. Parang hindi naman ganun ka walang kwenta sa libro. Anong nangyayari kay Xiaojiu? Ilan lang ang mga oras na ito? At naging bata na naman si Xiaojiu. Pasensya na, tagapagdala. Ang epekto ng pagbabago ng anyo ay nag-iba-iba depende sa tao. Ngunit basta't magsikap ang tagapagdala sa mga gawain. Balang araw ay makakabalik din siya sa pagiging tao. Guro, gising ka na ba? Kailangan kong magpakatatag sa aking pagsasanay. Hindi na kailangan ang 3 pagkain sa isang araw. Kailangan kong mag-ayuno. Mukhang kailangan pa ring bumalik sa tabi ng tirano.
Kailangan nating tapusin ang misyon sa lalong madaling panahon. Mahal na hari, ito ay espesyal na pinili ko. Subukan mo na agad. Hindi ko pa kailanman nakita ang hari na ngumiti ng ganito kasaya. Masarap ba? Ganon. Ayos lang. Walang guro sa bansa. Anong mahalaga sa akin ang pag-aalala ng silid? Nalimutan na ba ng hari ang inyong kasunduan, Ginoo? Kailangan ko pang manatili sa tabi niya upang magpagsanay. Yung dragon energy kahapon ay pansamantalang nakapagpapanatili sa akin na maging tao. Dahil hindi pa matatag ang aking kapangyarihan. Naging manika na naman ako. Kung may ibang tao sa likod niya na kumokontrol. Ngayong gabi ang pinakamainam na pagkakataon para siyang atakihin. Bakit kahit nagbago ang katawan, takot pa rin sa kulob? Mahal na emperador, natatakot ka rin ba sa kulob? Maliit na kulob lamang yan. Paano ako matatakot? Maligamam ka pa ba? Ang malupit na hari ay nagmamalasakit sa akin. Mas mabuti na ako ngayon. Ako ang anak ng langit. Ito ay palasyo ng emperador. Nandito ako sa iyong tabi. Hindi ka masasaktan ng kidlat. Wala kang dapat ikatakot. Magandang araw, His Royal Highness. Bakit ka nandito, Ama? Sasabihin ko na ng diretsyo. Ang mga pagkakamali ng Reyna Liu ay talagang mabigat. Dahil sa akin, sana'y isaalang-alang mo. Patawarin na sana si Haring Reyna Liu. Huwag na kayong mag-alala, Ama. Naimbestigahan na ng Korte Suprema. May mga ebidensyang formal at personal. Kung papayagan ko, sana. Lahat sa harem ay maaaring tularan. Nakapagpasya na ako. Kung ang layunin lang ni Ama ay ipagtanggol si Liu. Kaya't pakisuyo, umalis na ang ama ng mga bata. Mukhang ang batang emperador na ito ay unti-unting nagiging makapangyarihan sa likod ng mga eksena. Nagsimula na siyang sumuway sa akin. Sino ang nag-utos sa iyo na dalhin ito? Bakit hindi mo agad ito bawiin? Sandali, dalhin mo ito dito. Talagang mahusay ang ama ng mga bata. Itong manggang sabaw ng lotus. Siguro si Liu Fei ang gumawa niyan. Mahal kong hari, alam ko ang mali ko. Patawarin niyo ako. Huwag niyo akong papatayin. Nakasala lang ako sa isang ulam. Hindi naman siguro niya kailangang patayin siya, di ba? Tunay ngang isang tirano ang tirano. Sino mang magpasaya sa kanya, siya ang papatayin. Kahapon ng gabi, akala ko ay may kaunting kabaitan siya. Ilusyon lang iyon, ilusyon lang. Baka isang araw, diretsyo na akong mapatay niya. Bakit nandito ang pambansang guro? Ayos na, nahuli na ba ako? Sa tingin mo ba ay boring ang mag-isa? O gusto mo bang makasama ako? Ang bilis naman ng pagbabago ng mukha ng tirano. Kakatapos lang niyang pumatay ng isang tao. Paggising niya, hindi na niya makita ang hari. Kaya naisip niyang lumabas muna. Kaya't dinala ko ang engkantada para masilayan ang hardin ng palasyo. Mukhang hindi siya masaya. Naantig ang damdamin niya sa tanawin. Narito na ang taong hinahanap niyo, mahal na hari. Siya ay ang iyong tago na kawal. Mula ngayon, ako ang magiging katabi mo. Protektahan ka, tiyak kong ingatan ko ang kagalang-galang na guro. Anong pangalan mo? Magandang araw, Anchay. Anchay. Mas detalyado pa ito kaysa sa bahay na pinapangarap ko. Ang ganda. Kung mabubore ka, si Anchi ay makakasama mo. Pupunta na ako sa korte. Sa panahong ito, talagang mabait ang tirano sa akin. Mabait na para bang may kakaiba. Si General Lo ay nagtagumpay sa hilagang hukbo sa hangganan. Malapit na siyang bumalik sa kabisera. Si General Lo ay siya. Si General Lo ay tapat sa kanyang hari at nagmamahal sa bayan. Ngunit mabilis siyang mamamatay sa kamay ng mga taksil. Kapag siya'y namatay, si Xiaolin ay parang sundalong nawala ng baluti sa digmaan. Na parating pinipigilan sa harap ng imperyo. Walang sinuman ang makakalaban sa regent. Anchaiki, bilisan mo. Dalhin mo ako pabalik sa Guangxin Pavilion. Ang cooldown ng host transformation pill ay tapos na. Maaaring gamitin. Pumunta sa Zhenge Hall. Ikaw ang guro ng bansa. Si Wu ay nakakita sa Han. May isang pagsubok ang Tian Chao ngayon. Agad na dalhin si Wu upang makita ang kanyang kamahalan. Ipinapaabot sa kanyang kamahalan. Nais makipagkita ang guro ng bansa. Pakitawag ang pambansang guro. Napakaganda. Ang pambansang guro ay isang babae. Kawalang kabuluhan, nakita ko na. Mahal na hari, napakalakas ng loob. Harapin ang emperador. Bakit hindi ka agad lumuhod? Huwag kang magpanggap na kalahating diyosa. Ang pagtanggap sa mga ritual ng langit at mundo ay walang silbi sa akin. Kahit ang hari ay hindi nagagalit. Ikaw ang dapat mag-alala para sa hari. Nakapagtapos ka na ng kalahating Diyos. Ikaw lang ang mahal na minamahal ko. Hindi ka kailangang yumuko kapag humarap sa pambansang guro. Pambansang guro, bigla kang pumasok sa palasyo. Anong dahilan nito?
Ako'y nagsusuri ng mga palatandaan sa langit. Natutunan ko na ngayong araw may isang sakuna sa Han Mountain Dynasty. Dahil dito, narito ako upang magligtas. Yung sundalong naghatid ng liham ay peke ang pagkakakilanlan. Banta ang buhay ni General Lo. Hindi matatag ang hangganan. Ang liham ay isinulat ni General Lo mismo at ibinigay sa akin. May pirma sa ibabaw na totoo. Maliwanag po ang inyong pag-unawa, Hari. Sa loob ng maluwalhating palasyo. Hindi ito lugar para sa walang kwentang usapan ng mga babae. Mangyaring magpakita kayo ng ebidensya. Naniniwala ako sa kakayahan ng pambansang guro. Ngunit hindi naniniwala ang mga ministro. Mas mainam kung ipakita niya ang kanyang kakayahan. Hindi ko alam kung ano ang kanyang posisyon. Ano ang pangalan mo at apelyido? Maaari kong gamitin ang aking kapangyarihan para magbigay ng isang hula para sa'yo. Ako si Feng He, nakaupong bilang Deputy Minister ng Ritos. Mangangha po ang mago. Aha, siya pala yung kakaibang tao sa libro. Ano ang kayang hulaan ng mago? Nais kong sabihin, nasabi ko na ang lahat. Ipinapakita ng hula na ang apat na salita ay lalaki at babae ang itsura. Ang hula ng pambansang guro ay hindi naman tama. Ano, ang pambansang guro ay hindi ba isang manloloko? Magandang araw, tao. Agad-agad, hulihin ang babaeng ito. Sandali, ama ng bansa, huwag magmadali. Hayaan munang ipaliwanag ng pambansang guro ang kahulugan ng hula. Mukhang talagang kawili-wili ang hula na ito. Lalaki sa katawan, babae sa puso. Mukhang nagkamali si Ginoong Feng sa kanyang pagkakapanganak. At hindi lang basta sa yaman si Ginoong Feng. May dala rin siyang buhay. Huwag kang maniwala sa mga sinasabi ng demonyang ito, sir. Totoo ba talaga ito? Malalaman natin sa isang pagsusuri. Kahit na si Ginoong Feng ay lalaki. Nagtatago siya ng pusong pambabae. Gusto niyang magsuot ng babae na belly band. At tanging yung mga magagandang babae lang ang sinusuot niya. Para mapunan ang kanyang kakaibang hilig. Minsan pa nga ay pumapasok siya sa silid ng mga babae para lang magsuot ng belly band. At araw-araw siyang pumupunta sa palasyo. Lagi siyang may suot na isang piraso. Kamakailan ba ay may iniimbestigahan ang Dali Court? Akala ko ba ang magnanakaw ay si Lord Feng? Maaari bang suriin ni Ginoong Feng ang kanyang pagkatao? Hintayin ang pagsusuri. Mahal na emperador, napatunayan ko na. Totoo nga ang sinabi ng pambansang guro. Ang ganitong kabaliwan ay totoo nga. Mahal na emperador. Kahit na totoo ang mga lihim ni Ginoong Feng ayon sa pambansang guro, mas mabuting hintayin ang malinaw na pagsisiyasat bago magpasya. Hindi pwedeng paniwalaan ang isang salaysay ng isang mangkukulam. Mahal na hari, mag-isip ng mabuti. Sa palagay mo, guro ng estado, nasa bingit na ng panganib ang inyong hangganan. Kung magpapaliban pa tayo ng isang araw, mas maraming mamamatay. Bilang tagapamahala ng sandatahang lakas, si Son, nais kong itanong kung huli ang tulong militar. Dahil sa pagkamatay ni General Lo, ang hangganan ay hindi sinasadyang nawasak ng kaaway. Kaya mo bang dalhin ang responsibilidad na ito? Kung hindi naniniwala ang Ginoong Son, maaari niyang tingnan ang laman ng kahon. Kung ito ba ay sa iyong asawa, malalaman na kung si Wu ay makakapag-predict ng kapalaran. Hindi ito possible. Ang pinakakinainisan ni Feng He sa libro ay ang sundalong ito. Si Sun Qian, ang apo ng Deputy Minister. Kaya't ang panyo ng asawa ni Sun Qian ay isa sa mga paborito ni Feng He na isuot. Ginoong Son. Ginoong Son, naniniwala ka na ba ngayon? Naniniwala na ako, sino pa ang hindi naniniwala? Maaari kong linawin ito para sa'yo. Hehe, sa malaking palasyo na ito, kakaunti lang ang malinis ang kamay at paa. Sino na hindi maniniwala? Bibigyan ko ng patunay ang lahat. Nakakatuwa, talagang gustong itago siya. Malapit nang mawala ng bisa ang host transformation pill. Magmadali kang humanap ng pagkakataon na makaalis dito. Bilang isang pambansang guro, naipaalam ko na ang panganib sa taong nagpalit ng pagkakakilanlan. Kayo na ang bahala. Hulaan ang mga lihim. Nabawasan na ng kapangyarihan. Paalam na dito. Bakit may dumating? Dalhin siya at masusing imbestigahan. Alamin ang nag-udyok sa likod nito. Mamatay ka na, tirano. Wala nang kwento, nakakainip na. Ang pinakatiwalaan kong tao ay ikaw talaga. Kailangan mong iligtas ang buhay ni General Lo. Nandito ang National Master sa Guangxin Pavilion. Magpapakumpuni ako sa loob ng pagtutulog. Huwag mong istorbohin ang sinuman. Grabe, muntik na akong madulas. Binabati kita, tagumpay ka. Kwento ay umabot ng 0% para makakuha ng 100 puntos. Ang progreso ng misyon para sa mahusay na hari ay nananatiling 0%. Huwag mawala ng pag-asa, host. Nagsisimula pa lang ito. Maganda na ang simula. Nasaan ang guro ng bansa, His Majesty? Nasa loob ang guro ng bansa. Lahat, umatras na kayo. Bakit biglang dumating ang tirano? Talagang naging puppet na naman siya. Naubos na naman ang kapangyarihan ng diwata. Hindi ba't nakita na ito ng inyong majestad? Sa tuwing naiisip ko ang tirano na pinapahid ang kanyang duguang espada, hindi ko alam kung paano siya haharapin. Sa sandaling iyon, siya ang malupit at brutal na tirano mula sa aklat. Talagang natatakot ako. Maging isang stuffed toy. Bilang karagdagan sa hindi makakain at takot na madiskubre ng iba. Wala namang masama dito.
Anong nangyari sa'yo? Hindi ako okay, pero ayos lang ako. Mahal na hari, bakit ka nandito? Siyempre, nandito ako para kunin ang diwata pabalik. At pagkatapos ay magtatago. Hindi na muling makikita ng iba. Nagkamali ang hari. Ang pag-aalaga sa akin ang tunay na tahanan ng isang diwata bilang isang bansa guro. Anong ibig mong sabihin? Diwata, hindi ba kailangan mong maibalik ang iyong lakas gamit ang enerhiya ng dragon ko? Ako lang. Ano lang ba yun? Noong panahon na yon, ginawa ko ito para manatili sa tabi ng isang tiran. Madaling gumawa ng misyon, nagkalat na. Paano na ngayon ang kasinungalingan? Sumama ka sa akin pabalik. Ano ang nais ng inyong kamahalan? Babalik ako bukas para kunin ka. Tumaas ng 5 ang halaga ng pag-itim ni Xiaolin. Kakaalis ko lang ng sandali. Anong ginawa mo, host? Naku, may mamamatay. Buti na lang maliit ako. Nasaan ang guro ng bansa? Hindi maganda, delikado si Anchi. Kailangan na ng gamot ng inyong kamahalan. Sobrang bait ko sa kanya. Bakit siya nagtatago? Natatakot ba siya sa akin sa maliit na palasyo na ito? Nandito pa. Hindi ko alam kung makakatulog ang guro ngayong gabi. Tumahimik ka at umalis ka na. Di ka tumupad sa iyong salita, Diyosa. Nakapag-aksaya ka ng pagkakataon. Buti na lang. Nahulog lang sa pagkauntog dahil sa herbal na gamot. Ano yon? Nagalaw na walang buto na manika. Ito ang unang beses kong makita. Nagtatago pa sa palasyo ng mga manika ng mahika. Ang sakit, bitawan mo ako. Sino mang gagalaw ay mamamatay. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, pero nasaktan si Anchay. Wala siyang masama, nahulog lang sa gamot na pampatulog. Matulog ka na lang. Pero hayaan mong tingnan ko kung may sugat ka. Kung nasaktan ka man, walang makakagamot sa'yo. Tingnan mo, wala talaga akong sugat. Buti na lang, bumalik na siya. Yilan, medyo magulo lang ang buhok. Hayaan mong ayusin ko ang buhok mo. Sige, Engkanto, tingnan mo kung nasiyahan ka na. Ang ganda, salamat, hari. Ang cute, hari. Kailangan mo nang pumasok sa palasyo. Ganda ng tao. Hindi ka ba pumasok sa palasyo? Ngayon ko lang naintindihan ang sinasabi nitong kasabihan. Pagkatapos kong pumasok sa palasyo, sasamahan kita. Binabati ang host, ang progreso ng misyon ng matalinong hari ay nadagdagan ng 4%. Sobrang antok, baka matulog na lang ako. Nagbago na ba ang puso ng inyong majestad? Hindi naman. Ang inyong majestad ay galit lang. At saka ang prinsipe. Siguradong ililigtas niya ako. Lumaki ang anak ng ina at si Ate Ruyan ng magkasama. Talagang hindi ko kayang makita siyang nagdurusa sa Dali Temple. Pakiusap, ina, hikbiin mo ang kapatid na emperador na umuwi. Siya ang iyong kapatid na emperatrice. Dapat mo siyang tawaging Liu Fei Nyang. May mga narinig akong balita tungkol kay Liu Fei. Dahil ipinagkatiwala mo na sa akin ang paghingi sa akin. Maaari kong subukang hikbiin ang emperador. Salamat, inang emperatrice. Paano ako nakabalik sa mini palasyo? Ito ba ay dahil sa tirano? Nabalik ako. Hala, bakit sira ang duyan na ito? Ang inang emperatrice ay nag-anyaya sa inyo sa pavilion sa gitna ng lawa. Mukhang naisip na ng tirano ang kanyang inang emperatrice. Talaga namang hindi siya makatiis sa akin. Tandaan mo, paborito ng emperador ang ganitong isda. Noong bata pa ako, dahil sa sobrang pagkain, naipit ang tinik ng isda sa lalamunan ko. Kaya hindi ko na ito kinain muli. Subukan mong tignan kung pareho pa rin ang lasa noong bata ako. At subukan mo rin ang matamis na kakanin na ito. Sobrang tamis ng kakanin na ito. Hindi ito kasing sariwa at masarap ng ginawa ni Liu Fei. Bagamat hindi ako pabor sa mga albularyo. Si Liu Fei ay lumaki sa harap ko. Nagkamali lang siya sa isang pagkakataon. Hayaan siyang bumalik sa palasyo. Ayaw kong makita si Liu Fei muli. Hindi na kailangang isipin pa siya ng inang emperatrice. Kung ganoon, hindi na natin siya pag-uusapan. Ano yon? Bakit hindi kumakain ang emperador? Hindi ba ito sa kanyang panlasa? Hindi, busog na ako. Ang anak ay masunurin. Si Liu Fei ay nakakapagpasaya sa'yo. Bakit ayaw mong pauwiin siya sa palasyo? Nasa Dali Temple siya at may lihim na usapan sa iba. Nagagalit ako. Ang tapang ng Liu Fei na ito, na nahuli pa ng emperador. Kung hindi lang siya may kaunting halaga. Matagal na siyang itinakwil. Ano ba iyang nakakadiring bagay na yan ni Xiaojiu? Iyan ay isang insekto. Na paborito ng mga buto ng Soul Devourer. Sinasalanta ng Soul Devourer ang katinuan. Na ipapawalang kontrol ng mga parasitiko ang kanilang emosyon. Naging impulsive, magagalitin at mapanganib pa nga. Sa huli, naging isang killing machine na sumusunod lang sa utos ng naglagay ng lason. Alam ba ng emperador kung sino siya? Hindi ko alam. Sakit ng ulo, bakit ganito kabilis ang epekto ng subok na ito? Mukhang kailangang muling magpalaki ng mga tagong uod. Kalimutan na ito.
at ibalik si Liu Fei sa palasyo. CJ. Maestro, pwede ka nang lumabas. Inay, ang sama ng pakiramdam ko. Anong nangyari? May nangyari ba? May kalahating insekto sa tasa ng tsaa. Dahan-dahan mong sabihin, gusto kong marinig ang buong katotohanan. Nagsisinungaling ka. Hindi maaaring gawin yon ng inang Reyna. Tiyak na may mali. Naaalala mo ba ang tungkol kay Liu Fei na umalis sa pader? Maaaring patunayan ito ni Ginoong Li para sa akin. Si Liu Fei ay umalis sa pader. Dahil sa mga wod. Nakalimutan mo na ang tungkol dito. Alam kong mahirap para sa iyo na maniwala. Kung gusto mong umiyak, umiyak ka na. Ang tirano ay matagal nang umaasa sa pagmamahal ng kanyang ina. Kahit na ibinigay niya ang lahat ng pabor kay 11 na kapatid. Naniniwala pa rin siyang mahal din siya ng kanyang ina. Hanggang ngayon, bakit mo ako ginaganyan? Naranasan ko ring iwanan ng mga magulang. Parang nawala ang puso ko. Marahil ang dahilan kung bakit ako nandito ay upang baguhin ang naiwang kwento. Para siya ay mabuhay. Ganito ang nangyari noong gabing iyon. Hindi nakapagtataka na sa tuwing makikita ko siya. Ramdam ko ang kapayapaan. Akala ko gusto ko siya. Mahal na Ginoo, talagang handa ka na bang ibalik si Li Fei? Dahil pinipilit nila akong ibalik si Li Fei sa palasyo. Kaya't susundin ko sila. Mahal na Ginoo, magpapalipas ka ba ng gabi kay Min Fei? Sagot kay Liu Fei. Matagal nang hindi natutulog ang mahal na Ginoo sa harem. Kailan ito nagsimula? Simula nang pumasok kayo sa Ihaida. Akala ng alipin ay tiyak na iniisip ang Reyna. Ngayon ay bumalik na ang aking mahal na Reyna. Siguradong nagalit na si Min Fei. Walang kakayahan ang matandang lingkod. Wala akong nakitang anumang hindi magandang kalagayan sa katawan ng inyong kamahalan. Mangyaring parusahan na lamang ako, inyong kamahalan. Kung mayroon kayong kakayahan, dapat sana ay natagpuan ninyo ang mga wod noon pa. Mahal na hari, narinig ko na sa mga naglalakad sa ilog at lawa, may isang magkaibang magkapareha ng mga manggagamot. Ang ate ay magaling magpagaling. At ang bunso ay magaling magbasa. At higit sa lahat, magaling sa mga lihim na gamot. Kung mahahanap sila, maaaring magpagaling sila. Sa araw na ito, huwag sabihin sa iba. Tiyak na ilalagay ko ang sikreto sa kabaong. Ano ang naiisip ng engkantada pagkatapos marinig ito? Kulang ang paglalarawan sa orihinal tungkol sa magkapatid na ito. Ayon sa timeline, dapat nakatira na sila sa isang maliit na bayan ngayon. Nakikinig ka ba, engkantada? Anong ginagawa mo? Kahit na hindi ka maganda ang pakiramdam. Huwag ding durugin ang mukha ng engkanto. Ang ibig sabihin ng engkanto ay kapag maganda ang aking pakiramdam. Maaari bang durugin ang iyong mukha? Sana'y maganda ang isip pero hindi pwedeng durugin kahit kailan. Ayaw ng engkanto na mawalan ng mukha. Ano ang iniisip ng engkanto kanina? Hindi iyon mahalaga. Ang mahalaga ay may paraan ang engkanto. Maaari kitang tulungan na mahanap ang mga diyosa ng medisina. May paraan ang diyosa. Maaari kong gamitin ang aking kapangyarihan upang subaybayan ang kanilang kinaroroonan. Kailangan niyang umalis sa palasyo. Maaari ng diyosa na tantiyahin ang isang pangkalahatang lokasyon. Ako na ang magpapadala ng mga lihim na maghahanap sa kanila, na hindi mahahanap, dahil kaya nilang magbihis, upang baguhin ang kanilang mga katangian, kaya't hindi matukoy ang kanilang kinaroroonan. Ngayon, mahina ang aking kapangyarihan. Kailangan kong personal na maghanap upang matunton sila. Ngunit ako'y hindi makagalaw ng maayos ngayon. Kung ako'y personal na lalabas, takot akong mapanganib. Huwag mong maliitin ang prinsesa. Naaalala mo ba yung Maya? Kasing laki ko. Bakit bigla mong tinanong yan? Yun ang aking sakay. Yung matabang Maya. Ang sakay ng diyosa ay hindi isang ibong ligaw. Hari ng lahat ng hayop, kundi isang matabang Maya. Hahaha, huwag kang tumawa, ito ang malaking Maya ng diyosa. Ang malaking Maya ay pangalan ng kabayo ng diyosa. Talagang tuwid at kaakit-akit. Sige na, huwag na tayong magalit. Mas mabuti na ito kaysa sa dati na umiiyak ako ng labis. Hindi ba't gusto mong alamin ang tungkol kay Liu Fei? Pupunta ako para hanapin ang manggagamot para sayo. Magkakahiwalay tayo ng galaw. Agad na tanggalin ang iyong sumpa. Hindi pwedeng mawala. Isa lang yang maliit na Maya. Kahit sino na may matalim na mata ay makikita agad. Madaling matuklasan ang pagkakakilanlan. Hindi ka talaga mapoprotektahan. Di ba't ang engkanto ay pinaka-importante ang kanyang pagkakakilanlan? Naisip ko na ang tanong na ito dati. Ngunit sa libro, dito naganap ang mga pagkakataon ng mga dakilang manggagamot. Kung mawawala ang pagkakataong ito, kailan pa matutunton ang sumpa ng tirano? Kailan ko ba makakamit ang katawan ko? Napakadelikado. Hindi ako papayag. Pinapayagan ang diwata na manatili sa aking tabi. Huwag mong isipin na makakatakas ka sa palasyo. Ayos lang, wala ang malupit na hari. Kailangan kong tapusin ang misyon ko agad. Makatakas mula sa katawan na ito. Muling nagkita tayo, malaking ibon. Lanan. Tayo na. Hahaha, malaking ibon. Mag-ingat ka.
Malaking ibon, okay ka lang ba? Ah, may tao na dumating. Bakit ikaw? Hindi ka ba pupunta sa korte? Matagal ko nang alam na ang diwata ay tatakas ng palihim. Hindi ko lang inasahan na kahit isang araw ay wala ng pasensya ang diwata. Na umalis ka ng ganito kabilis. Ako'y labis na nalulungkot. Bakit mo ito ginawa? Sabi ko na ito ay para sa iyong proteksyon. Tingnan mo, kahit anong maliit na bato ay kayang bumagsak dito. Paano ka mapoprotektahan ng maliit na ibon na ito? Pinoprotektahan mo ako pero sinasaktan ang aking kabayo. Isang maya lang naman. At saka, kung ibang tao ang nandoon. Matagal nang may lumipad na malamig na palaso. Ikaw at ang maya ay buhay pa. Pero hindi dapat sinasaktan ang aking kabayo. Anong nangyari sa'yo? Isang maya lang naman. Nasaktan ka ba sa pagbagsak? Ito na ang pangalawang beses. Kung hindi dahil gusto ng diwata na makalabas sa palasyo, hindi ko sana ginamit ang bato para atakihin ang kanyang kabayo. Dejuan, kamusta ka na? Huwag kang mag-alala, hindi ko naman sinadyang makasakit. Nasa daan na ang manggagamot. Bumalik, mahal na hari. Hindi naman malubha ang sugat ng ibon na ito. Nakapaglagay na ako ng gamot. Makakapagpahinga ito ng ilang araw at gagaling din. Maaari ka nang umalis. Ngayon ay makakapagpahinga na ang Diyosa. Wala nang problema, malaking ibon. Magpakatatag ka sa iyong sugat. Kasama kita. Para sa isang maya. Sa ikatlong pagkakataon, naging malamig siya sa akin. Dahil sa maya na ito at sa kanyang galit. Hindi siya ordinaryong maya o kabayo. Sa puso ko, siya ay aking kaibigan pa rin. At ikaw ang nakasakit sa kanya. Sabi ko na nga, ang Diyosa na ito ay nagmamadali ring hanapin ang mga dakilang manggagamot. Upang maalis ang iyong sumpa. Siya ay iyong kaibigan. At ako, bakit mo ako ginagawa ng kabutihan? Handa kang ilantad ang iyong pagkatao para hanapin ang manggagamot para sa akin. Bakit? Ang tirano ay kakapasok lang sa pinakamalaking pagtataksil sa kanyang buhay. Ang kanyang pag-aalala ay tila normal lamang. Dahil mabuti ang kanyang kamahalan. Karapat-dapat ka, ha. Karapat-dapat sa napakakahindik-hindik na biro. Mukhang masyado akong mahusay sa pagpapanggap. O baka naman talagang sobra akong mabait sa kanya. Kaya nagkaroon siya ng ganitong maling akala. Kung alam niya ang tunay kong pagkatao, hindi siya magkakaroon ng ganitong isipin. Ha. Maraming tao sa mundong ito ang galit sa akin. Mas marami pa ang gustong mamatay ako. Mukhang hindi maganda ang kanyang kalagayan. Sa mga nakaraang araw, tila mas madalas na ang sakit ng ulo, mahal na hari. Nais makipagkita sa inyo si Empress Liu sa labas ng silid. Papasukin siya agad. Hindi tama. Sa oras na ito, ang pagnanais na makita siya ay tila wala ng kontrol. Kung ganon, mas lalo na hindi siya dapat makita. Pabalikin siya. Patuloy na bantayan ang bawat galaw niya. Anumang kakaibang kilos ay dapat ipaalam sa akin. Ginoong Liu Fei, sinabi ng kagalang-galang na hari. Bakit hindi siya nagpapakita? Kung susumahin ang oras, dapat na. Bakit hindi ako pinapansin ng kanyang kamahalan? Ano ba talaga ang nangyari? Hindi na ako pwedeng maging walang pakialam. Kailangan kong ipakita ang aking interes sa kanyang kamahalan. Dapat kong isipin ang paraan para makuha ang puso ng kanyang kamahalan. Kung hindi, balang araw ay magiging isang inabandunang piyesa ako. Patawad, Ginoo. Ano man ang mangyari. Sa puso ko, ikaw lamang ang Ginoo. Anne, maaari mo ba akong dalhin upang makita ang kanyang kamahalan? Kanyang kamahalan, ang pambansang guro ay humihiling na makipagkita. Papasukin siya. Kanyang kamahalan, nagagalit ka ba? Talagang nagagalit ako. Bawasan mo ang iyong distansya sa akin, Engkanto. Baka mawalan ako ng bait. At masaktan ka. Bakit ka nandito kasama ang hangal na ibon para hanapin ako? Nanganganib ang aking pagkakakilanlan, Engkanto. Para hanapan ka ng mahusay na manggagamot. Upang alisin ang lason. Dapat ay masaya ka, mahal na hari. Bakit ka nagagalit ng ganito? Bakit nagagalit? Hindi ko rin alam. Sadyang hindi ko gustong umalis siya. Ang dragon energy ng iyong kaharian ay mahina ngayon. Masyado akong mabagal sa aking pagsasanay. Kung maaalis ang lason, tiyak na makakatulong ito sa akin na mapabilis ang aking pagsasanay. Talagang siya ay mabait sa akin tulad ng ibang tao. Dahil mayroon pa akong halaga na magagamit. Ang tinatawag na tunay na puso ay pawang peke. Sa oras na yon, hindi ko na kailangang mag-alala sa pagkakatuklas ng pagkatao ng manika. Maaari pa akong magbago ng anyo upang tulungan ang kanyang kamahalan. Para sa kanyang kamahalan, ito rin ay isang magandang bagay. Hindi ang Diyosa ng itim na manika. At iba siya sa malamig at napakagandang diwata. Ang permanente ay magiging anyong tao. Ibig sabihin nito ang cute na diwata na nasa aking manggas at araw-araw kong kasama. Ay tuluyan ng mawawala. Mahal na hari, nakikinig ka ba? Walang dapat isipin ang diwata. Hindi ko kailanman papayagan na lumipad ka at ang ibong iyon palabas ng palasyo. Nis, seryoso ka ba talaga?
Malaking maya. Bakit hindi ako pinapayagan ng tirano na maghanap ng doktor na makakatulong? Sa totoo lang, gusto pa ba niyang malaman ang resulta? Gusto pa ba niyang mabuhay? Reyna Liu. Kasi abala ang hari. Umalis ka na lang muna. Ang bango, hindi tama. Hindi ito ang amoy ng pampakalma. Nagpalit ba ng insenso? Apektado ang tirano ng insekto. Mabagsik ang ugali. Kahit sa gabi, madalas ding pinipigil ang galit sa puso ng matapang na babae. Hindi makatulog sa sobrang inis. Kaya't mag-aapoy siya ng incense para sa katahimikan. Hindi basta-basta magpapalit ng incense si Ginoong Li. Kaya't ang incense na ito ay napalitan ng iba. Wow, isang magandang babae. Ano ang balak niya? Wow, sobrang nakakabighani naman ito. Ano ba talaga ang dapat kong gawin, manood ba ako o hindi? Gumamit si Liu Fei ng lihim na koneksyon. Isang magandang babae. Sayang, sino ka ba? Sa sandaling ito, hindi ba dapat kayong maging mapagmahal sa akin? Bakit iba ang sinasabi mo kay Liu Fei? Hindi ba ninyo ako naalala, inyong kamahalan? Ako po si Gumiren. Wala kayong alaala tungkol kay Gumiren. Bakit ka narito sa aking silid? Ang aking pagmamahal sa inyo, Sugo, ay labis na labis. Matagal nang hindi pumunta ang Sugo sa harem. Matagal na akong nag-isip. Kaya't nagdesisyon akong gawin ito. Kahit na ganito na ang kalagayan. Nagdaring pa ring mangakit sa isang malupit na hari. Tunay na isang masamang desisyon. Talagang nagmamadali sa sariling kapahamakan. Si Liu Fei ang nagpadala sa'yo, di ba? Ikaw, isang magandang babae. Anong kakayahan mo para makapaglatag ng lihim sa aking palasyo? Mahal na emperador, pakiusap, huwag magalit. Patawad, mahal na emperador. Ako'y naligaw ng landas sa isang sandali. Hindi ko na ulitin. Sabihin mo, ano ang ipinapagawa sa iyo ni Liu Fei sa aking silid? Hindi ako pinagawa ni Empress Liu. Ako'y nahuhumaling lamang sa kayo. Wala akong alam sa kahit ano. Pakiusap, patawarin niyo ako. Mayroon akong damdaming gustong lumapit sa kanya. Ang pagnanasa na ito ay dati lamang naramdaman kay Empress Liu. Mayroong bagay sa kanya na umaakit sa mga uod. Kung ganon, pumunta ka ng mamatay. Huwag siyang papatayin. Paalisin mo siya, hari. Ay. Tiyak na ito ay dugo na binabad sa dugo. Hindi ito ang espesyal na pabango. Ito ay ang hari. Kamusta ka na ngayon? Sobrang sakit ng ulo ko, bukod sa sakit ng ulo, ay nagkaroon pa ako ng labis na init sa katawan. Natatakot ba siya? Mahal na hari, ang iyong noo. Ano nang nangyari sa noo ko? May uod na nakatago sa iyong noo. Mabilis, umalis ka dito. Ang buhay ng target ng misyon ay bumabagsak ng tuwid. Bumaba na ito sa 14%. Host, mag-isip ka ng paraan. Host, bakit ka tumatakbo? Kung mamatay siya, mamamatay ka rin. Naghahanap ako ng tulong. Hindi maganda ang kalagayan niya ngayon. Kailangan nating tawagin ang manggagamot. Bakit wala pang pumasok para patayin siya? Siguro'y nawawala na siya sa katinuan. Ang sobrang nakakatakot na tirano. Ang kaluluwa ko tong nabuto ay likas na mahilig sa dugo. Kaya nagiging malupit ang mga naninirahan. Pagkain. Inay, bakit siya papunta sa akin? Siguro ay ang mga buto sa loob niya. Amoy niya ang mga insekto sa'yo. Mahirap linisin ang amoy ng likido ng insekto. Gising na, mahal na pagkain. Walang silbi ang mahal na hari. Hindi siya nakakarinig. Huwag hayaan na ang galit ang maghari sa iyong isipan, mahal na hari. Gising ka na. Encanto. May nababawi bang buhay ang tirano? Hindi ito ang mali ko. Nako, muling sumusugod. Pwede nang gamitin ang form shaping pill. Mabilis magbago ng anyo, gamitin ang form shaping pill. Baka mapariho kami ni Gumiren ang kapalaran. Pero hindi kailangan. Mamamatay na siya ngayon. Huwag kang matakot, Encanto. Hindi kita sasaktan. Sa pagkakataong ito, ang tirano ay nagtagumpay sa kanyang sariling kalooban. Napinigilan ang mga uod. Mahal na hari, ang temperatura ng iyong katawan ay napakataas. Mabilis, umalis na tayo, hindi ko na kayang kontrolin ang sarili ko. Guro ng bansa, ayos ka lang ba? May kakaiba sa katawan ng hari. Mabilis, patayin ang hari, anong nangyayari? Nasa ilalim ng kontrol ng mga insekto ang kanyang kamahalan. Agad ipatawag ang punong manggagamot. Nasa daan na ang punong manggagamot. Dito, hindi ka mahalaga sa akin. Ang mahalaga ay ang pulang sutla na damit na ito. Nagsabi na ang kanyang kamahalan na ito ay isang damit ng dugo. Tingnan mo agad. Ano ba talaga ang nangyayari? Ito ay ang pabango na ginagamit sa mga bahay aliwan. Ang dugo at ang pabango ay nagtagpo. Dito nagmumula ang galit at pagnanasa ng kanyang kamahalan. Nawawala ang katinuan. Nasa ilalim ng kontrol ng mga insekto. May paraan ba ang mga mediko upang maibalik ang katinuan ng kanyang kamahalan?
Kailangan lamang na uminom ang kanyang kamahalan ng ganitong gamot na nagpapakalma. Maaari nitong ibalik ang kanyang magulong emosyon sa katahimikan. Pero ano ba? Paano mapapainom si Haring may dalang malinis na jade dew pill? Gamit lang ng lason. Binabati kita, host. Ang buhay ng target ay nananatiling matatag. Sa huli, ang insekto ay isang bomba. Ayokong mamatay pa. Kailangan nating umalis sa palasyo at hanapin ang mga dakilang manggagamot. Maging maingat ka, mahal na hari, baka magkasakit ka. Gising ka na ba, Diyosa? Nasaan ang pambansang guro? Hanapin mo siya para sa akin. Agad na magpadala ng tao para ibalik ang pambansang guro. Sa libro, sa panahong ito, may isang mahalagang tauhan na lilitaw. Saan ka pupunta, malaking ibon? Huwag kang matakot, malaking ibon. Narito ako para iligtas ka. Haha, nahuli na kita, hindi maganda. May tao na dumating. Ang ganda ng manika. Baka naiwan ka ng iyong amo nang hindi sinasadya. O baka ayaw na niya sayo. Boss, halika na. Nandito siya. Nahadlangan ko siya. Kayo, halika na. Ibigay niyo ang hawak niyo. Akin ito. Aking swerte. At nagawang makipaglaban ka pa. Yung malas na tauhan sa aklat ng mga masamang bituin. Ang susi sa paghahanap sa mga dakilang manggagamot. Saan nanggaling ang maya? Lumayo ka, mag-ingat at huwag kang maipit ng mata nito. Ihampas ang pinakamahina na bata. Tumakas mula sa panganib. Huwag matakot, maging matatag ka. Magaling ang ginawa mo, huwag kang huminto. Anong nangyari kanina? Ano ang ginawa ko? Nakakatuwa, ikaw ba ang nagsasalita kanina? Hindi ka nagkakamali. Ako nga, tiyak na ikaw ay isang Diyos, di ba? Talaga bang sumasagot siya? Hindi ka ba natatakot sa akin? Ikaw ang tumulong sa akin. Siguradong ikaw ay isang mabuting diwata. Salamat sa diwata sa pagligtas sa akin. Yung ibon ay patuloy na sumusunod sa diwata. Nasa proteksyon ka ba nito? Nag-iisa ka lang dito. Nasa bundok ang tatay ko, nangingisda. Hindi pa siya bumabalik. Wala na ang nanay ko. Buhok, nasira na ang damit mo sa kanila. Gagawa ako ng bago para sa'yo. Anong pangalan mo? Mayroon ka bang gustong makamit na pangarap? Guxiaoman. Sugat ng tatay ko, matagal na itong nasaktan. Maliit na diwata, matutulungan mo ba akong gamutin ang sugat ng tatay ko? Hindi ito mahirap. Ang sugat ng tatay niya ay dahil sa insekto sa katawan. Ayon sa kwento, kailangan lang lumabas ang mga mahusay na manggagamot. Maaari nang gamutin ang sugat ng tatay niya. Maaari itong gamutin. Ngunit hindi mo dapat sabihin sa iba ang aking pagkakakilanlan. Sige, si Xiaoman ay tiyak na hindi magsasabi sa sinuman. Hawak kamay tayo. Hindi magbabago sa loob ng 100 taon. Tapos na ang damit. Pero hindi ito kasing ganda ng suot ng maliit na diwata. Walang problema. Napakagaling mo na. Salamat sa damit, Xiaoman. Kailangan na nating umalis. Malapit na silang makahabol. Ikatlong araw na ito. Bakit hindi pa rin lumalabas ang malaki at maliit na doktor? Xiao Ju, sa panahon na lumabas ako, naisip kaya ako ng tyrant. Nasa palasyo ngayon ang target ng misyon. Malamang hindi kanya naalala. Isa na namang araw na hindi natagpuan. Hindi maganda ang nangyari sa maliit na diwata. Naduling ang tatay ko sa sakit. Lumipas na, pakiusap, tulungan mo siyang agad. Bakit ganito ang nangyari? Maikling kabayo, tumayo ka muna. Nakita na ba ng doktor ang tatay mo? Naipadala na ni Tio ang tatay mo sa klinika. Hindi mo ba sinabi na gagaling ang tatay mo? Pakiusap ko sa'yo. Tulungan mo siya. Nagpanggap kang Diyos. Ngayon, nagkaproblema ka. Bakit hindi dumating ang mga manggagamot na dapat nandito? Pumunta ka muna sa klinika para tingnan ang sitwasyon. Gagawin ko ang lahat para iligtas ang iyong ama. Huwag kang mag-alala, malaking ibon. Kailangan pumunta sa klinika para magpa-bloodletting at mag-iniksyon upang mailabas ang lason sa braso. Pagkatapos, gamitin ang pulang ginto na ganoderma para takpan ang katawan. Kung hindi, ang pulang ginto na ganoderma ay nakita lamang sa palasyo. Walang mga doktor na lumitaw. Lumalala ang braso ni Xiaoman. Kung babalik sa palasyo para kumuha ng ganoderma, ano ang gagawin sa laso ng mapaghiganting hari? Gaano na katagal ang nakalipas? Hindi pa ba natagpuan ang guro ng bansa? Mahal na hari, napakalawak ng mundo. Ang guro ng bansa ay dumarating na walang anino at umaalis na walang bakas. Sinikap na ng mga lihim na gwardiya na hanapin siya. Mahal na hari, bumalik na ang guro ng bansa. Tunay po, tiyak na alam ng aking nasasakupan kung nasaan ang guro ng bansa. Tila papunta siya sa direksyon ng mahal na hari. Sa wakas, bumalik na ang guro ng bansa. Diretso ko bang kukunin ang pulang ginto na ganoderma? O hindi ba pwede? Kukunin ko nang hindi nagtatanong. Talagang nakaw. Palasyo ng puso.
Nais ng kanyang kamahalan na maayos siyang turuan. Ngunit hindi niya inaasahan na siya'y ganito ka walang kalaban-laban. Bakit ka naging ganyan, Diyosa? May nangbuli sa'yo. Yung suot niya medyo magaspang. Pero hindi naman sobrang gulo, di ba? Walang nagsabi na may nangbuli sa akin. Baka naman nagpasikat lang ang engkanto na nag-roll sa lupa. Kaya puno ng dumi ang katawan niya. Medyo nakakahiya. Anong nangyayari? Nagkaroon lang ng maliit na pagkakamali. Pero ayos lang ako. Tingnan mo, ayos lang. Basta makabalik siya, ayos na. Itong nakakainis na maya. Gusto ko sanang tanggalin ang mga balahibo niya. Ay! Hurry, dalhin mo agad ang guro sa paliligo. Akala niya'y marumi ako. Sobrang labis na yon. Iyan hahaha. Walang takot na masunog ang sarili. Mukhang hindi rin matino ang tulog ng Diyos. Ang inyong majesty ay ang kalapati ng hangganan. Mas mabuti pang tahimik. Dumating na ang mga sundalo at supply ng pagkain sa tamang oras. Tagumpay ni General Luo. Ngayon ay darating na sa imperyo. Saan galing ang gwapo? Medyo pamilyar siya. Hehe, magandang umaga. Paano napasok si His Majesty sa bilangguan ng isang tirano? Bakit biglang nagbago ang tanga? Kailangan bang maging ganito kaingay? Himala, galit ka pa rin ba sa akin? Grabe, nagpapanggap pa siya. Hindi kaya iniisip na umalis na naman. Tunay ngang galit ang tirano. Hindi na niya ako pinapansin. Ama ni Xiaoman. Naghihintay pa rin siyang dalhin ko ang pulang ginto na Lingzi para iligtas siya. Siguro ang pagdating ko ang nagpasimula ng butterfly effect. Kaya hindi nakatagpo si Xiaoman ng mga dakilang manggagamot. Hindi pwedeng mawala si Xiaoman ng kanyang ama. May nais sanang sabihin ang diwata. Nahanap na ng diwata ang mga dakilang manggagamot. Nasa Kingstone Town. Ngunit hindi ko matukoy ang kanilang eksaktong lokasyon. Ganito ang sitwasyon. Maaari bang bigyan ako ng isang pulang ginto na Lingzi, mahal na hari? Ang diwata ay talagang mabait. Dahil alam na ang lihim ng diwata. Kaya hindi na siya dapat manatili. Sige na, ano bang magagawa ng isang bata? Pulang ginto na Ganoderma. Kukunin ko na ito kay Lian. Hindi naman mahirap ipadala ito sa bata. Dahil alam na ng engkantada ang eksaktong lokasyon ng malaki at maliit na manggagamot. Agad akong magpapadala ng tao upang hanapin sila. Hindi na kailangang mag-alala pa ang engkantada tungkol dito. Ngunit kagalang-galang. Gusto kong personal na ihatid sila. Tiyak na nais pa rin nilang umalis. Maaaring gamitin ng kagalang-galang ang kanyang lakas upang dalhin ako kasama. Sa iyong proteksyon, hindi na ako magiging labis na nahihirapan. Bakit kailangan kong personal na maghatid? Gusto kong makipagpaalam sa kanya ng personal. Kasabay nito, bibigyan ko siya ng regalo. Walang oras na sayangin. Tara na, hindi ko akalain na madali lang pasunurin ang tyrant. Sandali, His Majesty, pakawalan mo na ang malaking ibon. Ayaw niyang manatili sa hawla. Hindi pwedeng pakawalan, baka tumakbo siya kasama ang diwata. Kung hindi ko siya mahanap, hayaan na lang siyang nakasara. Kung hindi, pwede kong bunutin ang lahat ng kanyang balahibo. Hindi ko mapaparusahan ang diwata. Hindi ba't pwede namang parusahan ang isang maliit na maya? Akala ko nagbago na ang ugali ng tirano. Mukhang nagbigay siya ng babala sa akin. Wow, sa wakas ay nalaman ko na ang saya ng pagpapalit ng damit. Gusto kong makita ang pagbabago ng damit ng tyrant. Nakapagbihis na ako. Tara na. Sa pagkapanganak, ang kanyang eleganteng imahe ay napinsala na kalahati. Talagang ang tyrant ay tyrant pa rin. Walang kinalaman sa pagiging eleganteng. Masyadong kapansin-pansin ang suot ng inyong kamahalan. Mas mabuting magpalit ng damit. Bakit hindi palitan ang suot na puting balabal? Mas maganda ang taas ng inyong katawan. Walang masama sa pagpapalit ng damit na bigo ang plano. Wala si Xiaoman sa bahay. Maaaring nasa tabi ng sapa siya. Yun bang batang babae? Sino ka, tao ng mga tao? Mukha ba akong masamang tao? Iyan, si Xiaoman ay. Ako ay isang engkanto. May pag-asa na ang tatay mo. Nandito ang pulang gintong Lingzi na makakatulong sa iyong tatay. At ang regalong ibinigay ko sa iyo. Buksan mo na at tingnan. Isang totoong manika ang bata. Xiaoman, alis na ako. Sasamahan ka niya habang lumalaki ka. Salamat, engkanto. Pero wala akong maibigay sa maliit na engkanto. Walang anuman. Sandali lang, Xiaoman. Narito, para sa'yo. Ang ganda, tandaan ko ito. Xiaoman, naaalala mo ba ang lihim na pinangako natin?
Tandaan mo na hindi mo dapat ipaalam sa iba ang aking pagkatao. Siguradong hindi kailanman sasabihin ni Xiao Man sa kahit sino. Hawak kamay, hindi magbabago kahit tumagal ng 100 taon. Ituturing ko itong isang panaginip. Mananatili itong nakatago sa puso ko magpakailanpaman. Lagi kong aalalahanin ang iyong alaala. Palagi kang natutulog sa puno. Paano mo nalaman? Komportable ka ba sa tuktok ng puno? Ako ay magpa-practice pa. Walang dragon energy mula sa hari. Kaya kailangan kong gamitin ang essence ng araw at buwan para mag-practice. May espesyal kang pakikitungo sa batang iyon. Bakit siya ay kahawig ko at ng aking matalik na kaibigan? Kailangan nang bumalik sa palasyo ang hari. Malapit nang makarating si General Luo sa palasyo. Dapat mo nang makilala ang mga bayani. Tara, bumalik na sa palasyo. Umakyat po, si Luo Hao, nagagalang na bumati sa inyong kamahalan. Tagumpay sa hangganan. Malugod na tinatanggap ang aking nakatatandang kapatid sa kanyang ligtas na pagbabalik. Kung hindi dahil sa agarang pagpapadala ng inyong kamahalan ng mga sundalo at supply, natatakot akong namatay na ako para sa bayan. Kamahalan, ako po ay bumabalik sa kabisera. Nabalitaan ko na ang pagpapadala ng mga sundalo upang tumulong ay pabor sa hula ng bansa tungkol sa kalikasan ng langit. Ngunit ang bansa ay nanirahan sa kanyang silid tulugan hanggang ngayon. Maliban kay Haring wala nang ibang nakipagkita. Maari po bang hilingin nyo kay Haring na makipagkita sa bansa? Gusto kong personal na pasalamatan siya. Dahil iniligtas niya ang buhay ko. At ang buhay ng hukbong sa Hilaga. Hindi makita. Maaari bang payagan ng iyong kamahalan na makipagkita ako sa guro ng bansa? Hindi makikita ng guro ng bansa ang nakatatandang kapatid. Nakalap mo na ba ang impormasyon tungkol sa taong nasa likod ng pekeng ulat? May mga tao na gustong samantalahin ang digmaan upang tuluyang masira ang hukbo ng Beijing. Sayang, kakaunti ang mga bakas. Ang huling bakas ay naputol bago pumasok sa lungsod. Hindi natukoy ang taong nasa likod nito. Ang taong iyon ay lubos na nagtatago. Tingnan ang kanyang mga kilos at estilo. Hindi ito mukhang gaya ni Yafu. Nagpadala na ako ng tao sa tahanan ng general upang dalhin ang ginto, pilak, at mga gamot. Magpakatatag ka sa iyong paggaling, kapatid. Mahal na emperador, may mga tanong pa ako. Darating ba ang pambansang guro sa pagdiriwang ng tagumpay? Mukhang hindi na natin maiiwasan ang pagdiriwang na ito. Ang engkantada ay nag-aalala na hindi sapat ang kanyang kapangyarihan. Para mapanatili ang kanyang anyo bilang tao. Huwag mag-alala, nandito ako. Emperador, ang iyong lingkod. Tingnan mo, kulang pa rin ang isang nagtagumpay sa pagtulong sa handaan. Tama ang sinabi ng matandang reyna. Ako ay humihiling na dalhin ang pambansang guro. Upang makiisa tayo sa kasiyahan. Narito na ang aking Hongmen banquet. Tutulungan ka ni Xiaoju na bantayan ang bisa ng Huaxingdan. Kailangan niyong makita ako. Ang ganda, isa na namang mapanlikhang babae. Nagsimula na ang gabi ng bansa. Magsimula na kayo. Iniinom ko ito para sa'yo, Emperatrice. Ang alak na ito ay sobrang maanghang. Ang pambansang mago ay nagpasalamat kay Ginoo sa pagtatanggol sa hukbong Hilaga. Ito ay tungkulin ng pambansang mago. Hindi niyo na kailangang ganito. Diyos ko, ang sarap nito. Takot akong masira ang kanyang malamig na persona. Hindi maganda, siya ay lasing na. Bakit palagi nakatitig si Haring Ginoo sa pambansang mago? Baka dahil sa lasing, hindi niya makontrol ang kanyang kapangyarihan. Naging mangkukulam sa harap ng maraming tao. Ay naku, delikado na yon. Saan mo ako dadalhin, ha? Sino ka ba? Galing ka sa angkan ng mga bagets. Maganda ka man, hindi pwedeng basta-basta manghila. Ang lakas ng kapit ko, sobrang tapang. Bilis, bitawan mo na. Mukhang sobra kang mag-alaga sa kanya. Grabe, ang kapal ng mukha mo. Nabusog ka na, hindi na kita papatulan. Hindi ako busog. Tama, hindi ko pa natitikman lahat ng masasarap na pagkain sa mesa ko. Baka nakakalimutan niya lang. Na posibleng maging manika siya anumang oras. Bumalik ka, sino ka ba? Kilala kita. Wala nang pakialam ang mga magulang ko sa akin. Anong karapatan mong pakialaman ang mga magulang ko? Siguro iyon ang ibig sabihin ng mga magulang. Hindi mo na ako naalala. Ang pamilyar mo. Kilala ba kita? Ikaw ay. Hindi mo dapat gawin yan. Muling nararamdaman ang pamilyar na emosyon na ito. Naririnig ba ito ng host? Malapit nang mag-expire ang orasyon ng pagbabago. Anong ingay iyon? Ang ingay mo, engkanto. Noon. Ang weird, ano ba ang nangyari sa akin kanina? Nainom ka lang ng lasing. Pero isang baso lang ang nainom ko ah. Nako, anong nangyari? Anong nangyari?
Ito ay uod. Dapat ay nagbago ako sa isang manika at naitulak ang uod palabas. Katatapos lang ng emosyon ko na naakit na humalik sa kanya. Dahil sa uod na ito. Talagang nagmamadali ang inang Reyna. Naiintindihan ko na. Ano ang naiintindihan ng inyong kamahalan? Buti na lang at hindi ko siya nahalikan kanina. Kung hindi ko alam kung paano siya pakikisamahan. Talagang naapektuhan ako ng insekto. Sa tingin ko, ang insekto ay mataba. Napakakaaya-aya nito. Hindi makabuo ng kahit kaunting galit. Hehe, ang aking kalooban at emosyon ay nilalaro ng isang maliit na insekto. Bigla akong nakaramdam na ako'y estranghero. Pati ang aking emosyon ay hindi akin. Biyuda, sabihin mo sa akin kung ano pa ang totoo. Babala, ang antas ng pagkasira ni Xiaolin ay nadagdagan ng 1-0. Progreso ng misyon para sa mabuting pinuno, 15. Bakit ganito? Masyadong mataas ang antas ng pagkasira at maaari itong makaapekto sa progreso ng misyon. May mali sa estado ng tyrant. Mahal na hari, nandito pa ako para sayo. Sasamahan kita. Hindi kita kailanman pagtataksilan. Palaging nasa panig ka ng mahal na hari. Hindi ako malilinlang ng diwata. Seryoso ako dito. Nabawasan ng 5 ang antas ng pag-itim ni Xiaolin. Kasalukuyang antas ng pag-itim 26. Mula sa 0, biglang tumaas ng ganito ang tirano. Sobrang sakit sa loob. Talagang mahusay si Consort Min. Isang simpleng voodoo doll lang at nawala na ang aking banal na puso. Matagal na siyang hindi nakipag-ugnayan sa akin. Gusto ba niyang sumama ako sa kanya? Talaga bang hinahanap ako ng kanyang kamahalan? Paano ko naman kayang linlangin si Lady Liu? Inang, dito po kayo. Nawawala ang aking katulong. Sabihin mo kung sino ang nagpadala sa'yo. Narito na ang inang. Tawagin ang mga tao, bilisan. Huwag ka nang tumawag, mahal. Walang sasagot. Sino si Liu Fei na nag-inarte at nagpapanggap? Lagi namang gustong makita ni Liu Fei si Haring. Paano mo hindi marinig ang boses ko? Nakita ko na po si Haring. Haring, sa wakas ay pumayag kayong makipagkita sa akin. Araw-araw kong iniisip si Haring. Bakit hindi kailanman nakipagkita ang hari sa akin? Pasensya na, prinsipe. Nangako ako sa'yo pero napako ang salita ko. Bakit hindi pa rin siya nakikipag-ugnayan sa akin, hari? Ay, kasalanan nito. Gusto ko sanang magtago sa ibang lugar. Pero nung umalis na ako, parang sugatan ang mukhang hari. Mag-away kayo pa. Bakit mo ako hinila? Sinasaktan mo ba ako, mahal na hari? Nakangalay na ang mga binti ko sa pagyuko. Ate Ruyan, sinasabi mo namang ako lang ang iniibig mo. Talagang naapektuhan ng sarili kong emosyon. Tuwing malapit siya, may nararamdaman akong kilig. Alam kong niloko niya ako. Ngunit sa sandaling ito, hindi ko man lang maipahayag ang galit. Talagang nakakainis ang ganitong pakiramdam. Alam mo ba kung ano ito? Mahal na hari, ito ay isang uod. Napakatamad ng mga manggagawa sa kumpanya. Pati ang kwarto ay may mga uod. Mahal na hari, mas mabuti pang umalis na tayo. Hindi mo pa ba sasabihin? Ang aking pasensya ay may hangganan. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi ng inyong majesty, Gian. Alam ko na kahit hindi mo sabihin, ito ay tungkol sa inang Reyna. Paano mo ito nalaman, inyong majesty? Huwag kang magpaloko. Sa tingin mo ba ay niloloko kita? Matagal ko nang napansin. Ito ay dahil sa'yo. Lumaki tayo ng magkasama. Bigyan kita ng pagkakataon na makita na ikaw ay kasama ko. Karaniwan ay isang biktima o isang nakakaalam. Malinaw na ikaw ay ang huli. Sayang, hindi ko inakalang ang guro ay isang sinaunang bangkay. Nananatili pa rin sa puso ni Haring ang aking presence. Kung hindi niya ako dadalhin dito. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Mahal na hari, nagkakamali ako. Iniwan ko ang iyong buhay. Dahil may halaga ka pa. Sabihin mo na, paano alisin ang gutom na bungo. Mahal na hari, sabihin mo na. Hindi pa pwedeng mamatay si Liu Fei, walang reaksyon. Magtatanong ulit ako sa iyo sa huli. Paano aalisin ang gutom na bungo? Huwag kang lumapit. Mahal na hari, hindi mo ako maaring patayin. Walang lunas sa soul devouring bone. Ako ang tanging lunas mo. Walang lunas, hindi ako naniniwala. Sabihin mo kung bakit. Dahil mayroon akong bahagi ng soul devouring bone sa aking katawan. Ang aking dugo ay kayang supilin ang iyong mga buto sa loob. Mapapabagal nito ang paglaki ng mga buto. Ah, ganun pala. Ang mga kakanin na ipinadala mo sa akin ay may halong iyong dugo. Kaya siguro, mas gustong gusto ko ang mga pagkain na iyong niluluto. Yung dugo na suot ni Gumiren ay gawa rin ng iyong kamay. Anong dugo ang tinutukoy mo? Ano ang nangyari? Yung kanina ay isang bahagi ng soul devouring bone mother. Mas mataas ang antas kaysa sa nasa loob ko. Maging isang itinakwil na anak ako. Tungkol sa dugo ng iyong damit o mahal na hari. Wala akong kaalaman dito. Humingi ng gantimpala si Ginoong Gu sa akin. Napansin kong matamis ang kanyang dila. Basta na lang niya itong binigyan. Ako na ang bahala ng mag-imbestiga.
Haring, hindi ako nagsisinungaling. Lahat ng sinasabi ko ay totoo. Maliban sa ano namang hindi. Kung hindi ka pa rin magsasabi ng totoo, hindi na kita papayagang manatili. Bilang karagdagan sa dugo ng iyong lingkod, kailangan din ng kanyang kamahalan na uminom ng gintong apoy na halamang buhay, upang pansamantalang mapigilan ang laso ng Gyu. Kung hindi, lalo lamang nitong palalakasin ang anak na buto, at pabilisin ang kanyang pagbabago. Kung hindi ako nagkakamali, ang guna nasa tasa ng tsaa ay isang bahagi ng isa pang inang Gyu. Kaya maaari kong kunin ang bahaging ito. Itatanim sa katawan ng isang nakatakas na bilanggo. Gagamitin ang kanyang dugo upang pigilin ang mga uod sa aking katawan. Tungkol sa iyo, hindi. Ang ibang bahagi ay kailangang pagsamahin sa orihinal na katawan. Sa grupong iyon, ako ang tanging nagtagumpay na nakaligtas. Dapat ay totoo ang lahat ng sinasabi mo. Hindi na ako magpapatawad. Bibigyan kita ng pangalawang pagkakataon dahil sa ating pagkakaibigan noong bata pa tayo. Ang sinumang nagtaksil sa akin ay tiyak na mamamatay. Siyempre, hindi kita papatayin hanggat hindi ko natatanggal ang mga uod. Ngunit mananatili ka dito magpakailanman. Hindi, huwag umalis, mahal na hari. Natagpuan ng matandang ministro ang impormasyon tungkol sa Golden Flame Resurrection Grass sa mga sinaunang aklat. Ang orihinal na pangalan ng Golden Flame Resurrection Grass ay Black Mud Fragrance. Ito ay sagradong bagay ng Miaojiang, na dinala ng mga Miao sa gitnang lupain, na lumitaw sa paligid ng Xiushan. Ngunit ang gintong apoy ng kaluluwa ay mahirap hanapin. At pagkatapos kunin, kailangan itong inumin agad. Kung hindi, mawawala ang orihinal na bisa nito. Sige, alam ko na. Si Lian ay naghatid kay Ginoong Gao palayo. Pumunta na tayo, Ginoong Gao at matandang magsasaka. May balita ba ang kagalang-galang tungkol sa mga dakilang manggagamot? Sinuri ng mga tagapagtanggol ang buong Kingstone Town. Walang natagpo ang bakas ng manggagamot. Mali ang ibinigay na lokasyon ng diwata sa akin. Dapat ay narito na ang mga dakilang manggagamot, ngunit wala sila. At pagkatapos ng pagdiriwang ng tagumpay, may lumabas na balita. Ninakaw ng isang salarin na pumasok sa palasyo si Empress Liu. Walang kaalaman sa kanyang kinaroroonan. Nagalit ang kanyang kamahalan. Nag-utos ng masusing investigasyon. Maliban sa mga pinagkakatiwalaang tao ng kanyang kamahalan, walang nakakaalam na si Empress Liu ay nakakulong na. Ganap nang nalihis ang kwento mula sa orihinal na akda. Kailan balak ng kanyang kamahalan na umalis sa palasyo? Pumunta sa paghahanap ng gintong apoy at kaluluwa ng damo. Nasa takot siya. Maghintay ka pa, malapit na ang pangangaso sa tagsibol. Hindi ako makaalis. Binabati ang may-ari, nakamit ang 0% ng kwento. Nakatanggap ng 100 puntos. Ay, hindi ko alam kung wala na si Li Fei. Baka hindi na lumabas ang bahagi ng kwento sa pangangaso sa tagsibol. Mahal na hari, samahan mo ako sa paglalaro ng chess. Turuan kita ng isang laro na tinatawag na Gumoko. Napakasaya nito. Isang laro na lang, okay ba, Genie? Mahal na hari, kumakain ka ba ng seresa? Sobrang tamis, talaga bang ayaw mong tikman? Yan Anchay. Anchay. Bakit ikaw ang pambansang guro, Anchay? Masyadong mahina ang kakayahan ni Anchay. Kailangan niyang bumalik kapag tumaas na ang kanyang lakas. Kung hindi, kailangan kong palitan siya ng tuluyan. Hay, kahit si Anchay ay naging sobrang abala na. Ano ang pangalan mo? Anjia. Anjia, ang Diyosa, dadalhin kita para mag-enjoy. Ang ganda ng panahon ngayon. Anjia, tara maglakad-lakad tayo doon. 8 Nephi. Tingnan mo, may isang maliit na manika doon. Anjia, bilisan mo. Huwag kang gumalaw, anong palasyo ka? Ate, tingnan mo ang maliit na kasambahay. Yung manika, kamukha mo. Talagang dinala mo dito para seryosong tingnan ko. Huwag magpanik, huwag magpanik. Isa lang naman yun na manika. Parang kamukha ko. Para bang pinanday mula sa isang molde. Nakita kaya niya na ako yung walang bulang na manika. Saan mo nakuha yung manika na ito? Ilan pa kaya sa mga ganitong manika ang nakuha niya? Rina Huichen, ito. Ito lang ang batang ito. Sinasabi pa niya ng paatsara at sara. Napaka-cute nitong batang ito. Ngayon ay akin na ito. Hindi pwedeng, Ginoo. May may-ari ang batang ito. Kahit sino pa ang may-ari sa likod niya. Ang pagkakaroon ng ate na ito na nagustuhan ang batang ito ay iyong swerte. Bakit hindi ka pa nagpapasalamat at tumanggap ng gantimpala? Ang batang ito ay akin. Nakita ko na po. Mahal na hari, ang hari ay isang malupit na tyrant. Wala ba siyang oras? Halos naiwang kita. Mahal na hari, ako'y dapat mamatay. Hindi ko alam na ito ang iyong manika. Naalala ko na. Ito ang mumuna manika. Ito ang iniwan ni Liu Fei bago siya dukutin ng mga magnanakaw. Ito ang huli niyang bagay na iniwan para sa akin. Natatandaan ko na. Ang manika ay akin. Kung may susunod na pagkakataon, hindi ko kailanman patatawarin. Tama nga, iniisip pa rin ng emperador si Liu Fei.
Buti na lang ay nawawala na siya. Bakit mo sinasabi na ako ang iniwan ni Liu Fei? At sinasabi mo pa na ako ay iyong manika. Isang dakilang emperador. Na araw-araw ay may dalang tela na manika, ano bang nangyayari? Ang mga opisyal at mga concubine ay maaaring magsalita ng masama sa iyong likuran. Hindi sila matatapang. Pagkatapos ng araw na ito, maaaring buong katotohanan na makasama ko ang hari. Hindi na kailangang magtago sa aking manggas ng palihim. Hindi ka ba masaya, paraiso? Kahit natapos na ang maliwanag na daan. Pero sa harap ng tao, kailangan ko pa ring magpanggap na hindi kumikibo. Bukas ay ang spring hunt. Hindi na kailangang manatili ang engkanto sa aking manggas. Para hindi siya magalaw ng malakas. Para hindi siya mapalayas. Ginoo, itong tela na ito. May espesyal bang katangian? Napaka-espesyal. Dahil nakakatulong ito sa pagpapabuti ng aking swerte. Mahalaga ito sa akin. Ang tagumpay ng inyong kamahalan sa spring hunt na iyong taon. Ako'y tiyak na makakamit ito. Hindi ito tiyak. Hindi pa ba gumaling ang sugat ng nakatatandang kapatid? At saka, maganda ang kapalaran ko ngayong taon. Maaaring makakuha ako ng mas magandang biktima. Anong dapat huntingin para makagawa ng damit para sa diwata? Nakapag-isip ka na ba, nakatatandang kapatid? Saan ipapadala ang mga nahuli ngayong taon? Dalaga, sa mga nakaraang taon ikaw ay nagbabantay sa hangganan. Bihira kang makabalik sa kabisera. Kung mayroong espesyal na dalaga, dapat mong ipahayag ito. Ako na ang bahala para sa'yo. Haha, ayos lang. Walang tao sa tent. Maaari nang lumabas ang diwata. Sa wakas, makakagalaw na ako. Hehe, ang hari ng bundok ay darating na. Iyan anong bundok ito? Masaya ang diwata ng duhat na bundok. Siyempre naman, mas kawili-wili pa kaysa palasyo sa labas. Wow, yun ba ang pana na gagamitin ng hari bukas? Ang laki nito, kaya ba nitong bawiin ng hari? Kaya kung ay max ang lakas ko. 8 na antas ng pana, 8 antas ng pana. Gusto kong subukan. Dahil ang katawan ko ay pinalakas ng sistema. Kahit na medyo mahina kumpara sa normal. Hindi naman siguro ako hindi makakaya. Ang bigat, kaya ko bang ay max talaga? Siyempre, kaya ko. Tingnan mo ng mabuti, engkanto. Wow, ang galing. Kung ako. Anak, ano ang ginagawa mo? Kapatid, nakakatakot ka. Sa aking munting bata. Anak, kanino kakausap kanina? Kausap mo ba ang manika na ito? Anong kakaibang ugali ang naitaguyod ng junior brother na ito? Mayroon bang mga lihim na kakaibang hilig? O may nagbigay sa kanya ng masamang kapalaran? Sino ang may ganitong katapangan? Anong kailangan mo, senior brother? Bukod sa bukirin bukas. Mahal na hari, ang batang ito ay kay Liu Fei. Ito ay iniwan ni Liu Fei para sa akin. Pinahahalagahan ko ito. Mahal na hari, magpapadala ako ng mas maraming tao para hanapin ang kinaroroonan ni Empress Liu. Pakiusap, huwag masyadong malungkot, mahal na hari. Mayroon akong isang magandang alak. Kukunin ko ito. Ngayong gabi, tayo'y mag-inuman, mga kapatid. Isang lasing ay makakapagpawala ng libu-libong alalahanin. Tingnan mo kung paano. Ang alak ng nakatatandang kapatid ay talagang maganda. Ngunit bukas ay ang pangangaso sa tagsibol. Hindi ito ang tamang oras para sa ating dalawa. Sige, maghihintay tayo hanggang matapos ang pangangaso sa tagsibol. Magdadala tayo ng alak bilang pagdiriwang. Sa wakas, umalis na tayo. Kanina, muntik na tayong mahuli. Palaging nararamdaman kong may mali. Mahal na hari, may isa pa akong sasabihin. Muling may bago na namang balita. Kapatid, sana sa susunod, sabihin mo ng buo sa isang sabi lang. Anong usapin? 2 buhay na tao. Nagtatago pa ng maliit na sekreto. Sino ba talaga ang pinoprotektahan? Lalabas ako sandali. Magpakatatag ka lang dito. Babalik agad ako. Mukhang kailangan kong maghanap ng tao para ipakita sa'yo. Umalis na ang tirano. Gusto ko pa sanang tanungin siya. Bakit niya kinuha ang aking bag ng mga lihim? Pumasok ka, engkanto. Aalis na ba tayo, ang ganda? Aalis na. Narito na tayo, engkanto. Tingnan mo, may isang baboy ramo. Mahal na hari, sumakay ka na. Wow, ang galing mo, mahal na hari. Samantalahin mo na. Subukan mo kung magagamit ang maliit na regalo ko para sa engkanto. Lanan, si Je. Maliit. Kayang pahilumin ang isang buong lalaki sa loob ng 45 minuto.
Kapag nakatagpo na tayo ng tamang biktima, subukan natin ulit. Hala, hindi masyadong maswerte ang hari natin ngayon. Haha, nakikita ko na po si haring nakikita. Mas malas pa ang swerte ni ama kaysa sa akin. Hampas na ang oras. Kaya nakakuha lang ng isang pabo. Gusto mo bang maghatid ako ng ilang mga nahuli sa regenteng hari? Hindi na kailangan, General Luo, parang pang-alis ng sakit sa balat ng aso. Ang kapal ng mukha. Nakuha pa niya lahat ng mga paboritong nahuli ko. Ako ay malinaw na tagapagtanggol na malapit sa kanya. Paano magiging pang-alis ng sakit sa balat ng aso? General Luo, huwag na po ninyo akong sundan. Magpapaalam na po ako. Kapatid, hindi ka pa rin ba nakakalimot sa bagay na yon? Ako, hindi kailanman makakalimutan si haring namin. Kung ang pagbibigay ng payo ay ayaw mo nang marinig pa, magpapaalam na po ako, hahaha. Muling nagkita tayo, Regent King. Bakit ayaw makinig ng kabayo? Gusto niyang huwag na akong sundan. May malalim bang galit sa pagitan ng inyong Majesty? Hindi ko rin alam. Ayaw talagang magsalita ng nakatatandang kapatid. Ang alam ko lang, noong araw na yon, pinatay ng nakatatandang kapatid ang maraming tao gamit ang isang espada. Ngunit wala akong nalaman. Mula noon, palaging nang inis ang nakatatandang kapatid kay Amaya. Sa orihinal na akda, ang relasyon nilang dalawa ay inilarawan lamang sa pamamagitan ng salitang proporsyon. Ano nga ba ang nangyari sa pagitan nila? Gusto ba ng diwata? Ang ganda, mahal na hari, tulungan mo akong isuot ito. Nasuot na ba? Maganda ba, Gine? Maganda, mahal na hari. Dapat kang magpatuloy sa paghahanap ng biktima. Kung hindi, matatalo ka na naman kay General Luo. Hindi ako matatalo. Naghihintay ang diwata. Ang resulta ay... Mag-ingat ka, mahal na hari, may mamamatay tao. Sino iyon? Haha, ipinadala kita kay Yama. Mamatay ka, tirano. Naku, may ambush. Umalis na. Ang bulaklak ko. Habulin, huwag hayaan makatakas ang tirano. Mag-ingat. Mahal na hari, okay ka lang ba? Wala akong anuman, mahal na emperador. May isang maliit na ilog sa paligid. Kung marunong kang lumangoy, maari kang makatakas sa tubig ng ilog. Nasa direksyong timog. Hindi ko akalain na ganyan kakagaling. Ngunit mamamatay ka dito ngayon. Ang pakete na sumasalakay sa mapanlikhang demonyo. Tulong, sino ba ang inaway ko? Ha? Ang tirano ay talagang handang ipagtanggol ako. Bumilis ka, umalis na tayo. Habulin, huwag hayaan na makatakas ang matandang ebidensya. Lenwe. Yaya. Nawala na sa kontrol ang tirano. Babala, ang buhay ng target ng misyon ay bumababa. Mamatay ka, Tyrant. Hindi maganda, delikado ang Tyrant. Sobrang sakit talaga. Encanto. Mas malala ang pinsala ng Tyrant kaysa sa akin. Gaano kaya siya kasakit? Hindi maganda, nagpapadala siya ng signal sa labas. Mamatay ka na. Ah, pumatay ako. Huwag lumapit. Masakit ba? Umalis ka na. Malapit na akong mawalan ng kontrol sa insekto. Natapos mo na ba? Anong pakiramdam? Mas mabuti na ba? Mas magaling na ako. Ikaw din, ang engkanto, nasaktan ka na rin. Gusto ko siyang parusahan ng napakaraming palo. Umalis na tayo muna. Maaaring sumugod ang kalaban anumang oras. Ipinapasa ko ang buhay mo sayo. Huwag kang titingin pabalik. Anak ng hari, anong nangyayari sayo? Huwag kang matulog, mahal na hari. Huwag kang matulog. Ruhaw, hanggang kailan mo ako susundan? Walang dahilan para sumigaw, Regent. Naririnig ko naman, General. Sino ang matandang alipin? General Ruo, bilisan mo. Dalhin ang Imperial Guard para iligtas ang mahal na hari. Talagang mabigat ang Tyrant. Samantalahin mo habang nandyan pa ang epekto ng transformation pill. Kailangan nating makahanap ng panggatong.
Nasaan ang Diyosa? Wala na siya. Hindi naman siguro siya nag-isa para iligaw ang mga asasin, di ba? Sumpa. Ayos ka lang ba? Diyosa, buti na lang nandyan ka pa. Mukhang masakit talaga. Mas mabuti na ako na lang. Ang gawin niya ay sobrang malabo, hindi ba? Ayos na. Enkanto. Baka pwede mo ring lagyan ng gamot ang iba pang sugat ko. Sabi ng inyong majestad, magsalita ka na lang. Huwag biglang lumapit sa damit. Kung ganoon, tanggalin mo na ang damit mo. Sige na, ang engkanto na ay makakabalik na. Ayos lang, gagaling din ito. Huwag kang iyak, nasaktan lang ako. Bakit ka umiiyak, engkanto? Kung hindi ako, hindi masasaktan ng ganito ang hari. Hindi ito tungkol sa engkanto. Ako lang ang nagkamali sa isang saglit. Binilihan nila ng pagkakataon. Sino ba talaga ang gustong pumatay sa hari? Lahat ay posibleng gumawa niyan. Napakaraming tao ang gustong mamatay sa akin. Malapit nang mag-expire ang host na may shape-shifting pill. Kung walang laso ng kulam sa pagliko, maaaring magiging isang mahusay na emperador siya. Ang luha na ito ay tunay na pagmamahal ng engkanto. Nasaktan kita. Papalamigin ko lang. Nailagay ko na ang gamot para sa hari. Hindi pa sapat ang aking kapangyarihan. Muling magiging bata na naman ako. Matagal na ang panahon na kasama ko ang diwata dito sa tabi ko. Hindi pa rin ba bumalik ang kapangyarihan mo? Kailan ka magiging tao muli, diwata? Mukhang isang oras lang ang lumipas. Naalala ko na nasugatan din ang Diyosa. Wala akong problema, gumaling na ako sa mga sugat na yon. Paano ka gagaling? Talagang wala akong problema. Ang mga sugat na yon ay mawawala kapag naging puppet na ako. Bakit ka nakatingin sa akin ng ganyan? Mahal na hari, kung hindi ka naniniwala sa akin, gusto mo bang makita pa? Hindi na kailangang maging ganito kaingat ang diwata. Hindi ko gagawin ang mga bagay ng isang mababangis na tao. Iyan sino ang nakakaalam? Mukhang ang magandang bagay sa pagiging puppet ay hindi ka natatakot na magutom. Yenen, hindi magandang panahon ngayon para maghanap ng pagkain. Sana'y makahanap si General Lo dito bago dumating ang oras na ito. Hindi ko alam kung magkakaroon ng kulog. Huwag kang matakot, nandito ako. Nakatulog ako ng mahimbing hanggang sa magising ng natural, hehe. Mahal na hari, anong nangyari sa'yo? Mahal na hari, sobrang init talaga. Bakit hindi pa natagpuan ni General Lo ang lugar na ito? Hindi, kailangan kong lumabas at maghanap ng mga halamang gamot. Mahal na hari, may sakit si Xiaohei. Dalhin mo ako agad para maghanap ng mga halamang gamot. Mahal na hari, magmadali kang magising. Mahal na hari, hindi ka pwedeng mamatay dito. Mahal na hari, sa wakas ay nagising ka na. Makakabangon ka pa ba? Kailangan na nating umalis dito. Kailangan nating makahanap ng doktor. Paano ako makakalakad sa ganitong kalagayan? Maaari kong pasunurin ang kabayo. Dalhin mo kami palayo. Mayroon lang isang maliit na problema. Ano ang maliit na? Mahal na hari, kaya mo bang maglakad? Kailangan mong umakyat sa kabayo ng mag-isa. Hindi ko na kayang buhatin siya ngayon. Ako'y may sakit. Hindi naman ako pilay. Bakit hindi makagalaw? Sobrang minamaliit mo ako. Mukhang talagang problema ito. Ulitin mo. Bumaba mula sa bundok, umalis sa gubat. Huwag na huwag kang mahulog. Hindi, sobrang bigat. Haring, gising na po kayo, hari.